Accomplishments ng Philippine Army at mga update sa kanilang mga programa, ating alamin kasama walang iba kundi si Lieutenant General Roy Galido, Commanding General mula sa Philippine Army. Lieutenant General Galido, magandang tanghali and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, and magandang tanghali po. Nina and Attorney Migs po, sir. Kumusta po ngayon ang Philippine Army? Marami kayong mga programa na napapanood namin, ano? May mga training exercises. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga top accomplishments niyo pagdating po sa combat operations, modernization, training, and infrastructure? Okay. Umpisahan ko lang po sa instruction sa akin ng ating Pangulo na nung ako'y nag-assume na i-transform ang Philippine Army sa bagong task niya na i-defend ang ating bansa. Kasi alam po natin, ang Philippine Army ay we were beset by decades of internal conflict and nakafocus sa internal operations lang. Ngayon, sa transformation nito, marami tayong undertaking to be able to perform the new mission of defending our country. Ang una-una dito is reorganizing the Army, kung paano kami naka-organize at saka yung support system nito. As we do that, ang pinakamagandang transformation na ina-adapt natin dito, yung pagbabago sa mga sundalo, yung paano ba sila gawin professionals. Halimbawa po dito, hindi nyo po alam na maraming skills ang sundalo pero hindi po certified ng TESDA. So ito po, meron ka tayong tie-up sa TESDA to be able to certify them to certain skill para after them serving the government or the military service, ay pwede pa rin sila makapagtrabaho sa ating bansa in their own way, na hindi lang naka-uniforme. So isang sample lang po to. Lieutenant General, sabi niyo po, di ba maraming programa, especially itong sa TESDA. So ano po yung mga skills na to na in partnership with TESDA and this, maraming programa niyo, no? Ano ba yung priority niyo sa mga programs nyo ngayon na meron kayong reorganization, meron kayong bagong parang mission po ngayon? Unang-una, tinatap po natin yung common skills na meron na kami and yet hindi certified, such as the driving skills, yung mga cooking skills, office management skills. These are built in our organization but never certified by TESDA. So we're going to that area po. Okay, so because people might tend to forget na ang Philippine Army ay malaking organisasyon. Yes. Meron rin kayong mga ganyang skills na kailangan, yung mga, syempre, mga civilian skills, like sa opisina, sabi niyo, pati cooking, and pati driving. Yes. O, hindi lang combat. Hindi lang paghawak ng baril. Opo. Kasi yung paghahawak ng baril ay konting bahagi lang to ng buhay namin sa pagiging sundalo. Siyempre, hanap buhay din, di ba? Kung daily skills, dapat alam ng kahit kasama sa mga ating sa Army. Kahit cooking, siyempre, di ba? Kasi Kakainin mo yung batalyon eh. Yes. Sila yung daily nourishment. It's as important Yes. as being in the front line. Yung kanina man po na tanong nyo tungkol dun sa accomplishment ng Army in terms of peace and security, mahirap po magbilang ng numero kung ilan po ang mga teroristang nakuha natin. Pero ang tignan po natin yung impact po ng Army operations sa community. Ngayon po, wala na kayong naririnig na na-ambush, nasusunog na bayan. So, ibig sabihin po, nagiging epektibo po ang operation ng Army. Katuwang po ang mga LGU po dito. Okay. Meron po kayong tinatawag na CATEX Katihan, tama po ba? Yes. O ano naman po ang layunin nito at ano po yung mga aktibidad na inihanda para sa exercise na ito? Ang CATEX or Combined Army Training Exercise Katihan ay the first ever exercise ng Philippine Army that will entail large-scale formations. Yung ilalagay mo sa isang lugar yung maraming units from different parts of the country. Kumbaga, sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Ngayon, this will entail moving units from Visayas, Mindanao to Luzon. Ito po ay ginagawa natin para ma-ensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa.
Para rin po ito ng basketball na pinapractice po lahat to. Ine-ensayo. Mas lalo na po yung konsepto na paano tayo mag-usap-usap, paano tayo magplano. Kasi yung dalawang tao nga, mahirap magkaintindihan yung pa kayang maraming units na pinagsama-sama mo. So ito po yung simpleng exercise which we see very important. Ang pinaka-importante po dito ay yung sustainment po ng Philippine Army pag marami yan. Katulad po ng sabi nyo, isang batalyon na pakainin mo. Paano na lang ang gagawin natin pag 4,000 or 5,000? Paano natin isusustain? Very challenging po. Kailangan din talaga magkasundo lahat. Siyempre, dapat hindi po magulo. Dapat, Yes. diba, nag-work kayo together. Dito naman po, Lieutenant General, sa reserve, no? Yes. Paano nyo po pinaiting ang inyong reserve force? At pwede ba kaming makingi ng updates sa inyong recruitment para sa taong 2023 at 2024? Sa reserve force naman po ay isa itong bahagi ng ating puwersa. Nakalagay ito sa batas, sa RA 7077, that there should be a reserve force. Sa bawat region natin, we have a designated ready reserve battalion and meron din po tayo na standby reserve. So marami po tayong mga gustong sumali dito para tumulong po sa Philippine Army. Ang tanong lang dito, ano ba ang ginagawa nila pag walang gera? Sila po ay na-organize po natin para tumulong po pag may sakuna. Pag binagyo tayo, pag may mga baha, at pag may mga kalamidad na, sila ang unang natin na-organize to assist in disaster response. Yung military aspect po nito, yung training nila ay, katulad ng sabi, ay maliit na bahagi pa lang po. Pero mas importante, organisado po ang mga reservists natin para handa tumulong kung nangangailangan ang ating kababayan. Paano po ba maging isang reservist? Ano po ba yung requirements? At baka merong mga nakikinig ngayon na gusto po nilang mag-apply. Madali lang po, dapat Pilipino ka. At meron ka talagang passion to serve our country. Sabi ko nga po, this is a volunteer and kaya tinatawag ko po itong mga reserve, mga patriots natin. Kasi wala po itong sweldo. Wala po itong kundi talagang gusto lang po tumulong kung paano mapabuti ang ating bansa. Nasubukan mo na ba yun, Nina? Hindi pa nga Gusto ko Na-try mo na gusto ba? kong mag-apply, pero may certain number of hours po, 'di ba, para sa reservist training. Yes. So 3 a.m. kami gigising. Ganun ba? Kada Sunday, Ganun ba Saturday, ginawa nila may... Gerald Anderson? Yung mga... Oo, Yes, diba? yes. Ganun. Yung mga kakilala nyo ng mga celebrities natin, they had the feel of how to be in the regular army. But a reservist, ang priority po natin doon is first, is develop their passion to serve our country. Yung military aspect, darating po yun. Darating po yun pagka sa tamang panahon at sa tamang paraan po. Pero how will you have the time? Like for example, si Congresswoman pala gustong sumali o meron na nag-volunteer. Nag-volunteer na. As a elected official po, as a congresswoman, you are eligible to be part of the reserve. You just follow yung procedures and then you'll be given a rank of lieutenant colonel. Oo nga Oh, po. wow. So ganun, pero kinausap po kasi mga taga-Navy naman Yes. po. Sir, sorry, Navy ang makausap Oh, ko. why Then, not? kailangan Okay po din. Navy dahil sa West Philippine Sea. Yes. Nandiyan si yung kaibigan ko si Karina Dayondon. Yes. So, automatic naman daw po. Pero sabi ko, gusto ko rin yung training. Kasi, Yes. paano pag biglang kailangan ka, tapos Oo. hindi mo alam yung basics, di ba? So, Mas kailangan. maganda. Kailangan po rin talaga ng training. So ilang Basic. oras po yan? How long is the training? Like, for somebody who wants to volunteer. Kasi what if may trabaho, may mga ibang ginagawa? Yung basic military training natin is 45 days. That is 45 every day. days. But for reservists, we take it as a portion, let's say 2 days a week. So itong weekends, ito yung okay. sinasabing Saturday, weekend Sunday. warriors. Okay. So total, so it will take mga 6 months. Yes. Tagal din. But at least weekends naman pala, Yes, no, weekends, sir? weekends. Pero alas 3 ng umaga ka gigising, Yes. Attorney Migs. Mga 2, kasi nandun ka na dapat ng Oo. 3 a.m. Oo. Yes. 6 months lang naman. Kaya nga po, patriots. Yes. Patriots Dapat talaga. mahal mo talaga ang Yes. Pilipinas. Tsaka maganda rin na meron kang ganong kakayahan. Maganda rin for you as a Filipino, as Yes. an individual, as a person. So, sana nga marami pa pong sumali, no? Marami ba kayong kailangan ngayon, sir? Meron bang pagkukulang? I think pag tutulungan natin kung paano umunlad ang ating Pilipinas, mas marami na kailangan natin.
Oh, as many as possible. Yes, as many as possible. Okay, ito naman po bilang isa ang Armed Forces of the Philippines na kinabibilangan ng Philippine Army sa nangunguna po sa trust rating. Paano po ninyo pananatilihin ang tiwala ng ating mga kababayan? Unang-una, papasalamat ako sa inyo, sa lahat ng media outlet because itong trust rating nito, hindi namin ito makakamit kung hindi nababahagi yung mga programa namin at saka mga accomplishment sa publiko. To maintain this is very difficult, but I just gave the Army 3 parameters para maging gabay. Ang una ay laging manatili na disiplinado. Kasi through discipline, dito makikita ng ating kababayan na talagang dapat pagkatiwalaan ito. Pangalawa, yung lagi kong inaano is healthy lifestyle. Kasi po, pag ang sundalo ay malakas, malusog, sigurado magagampanan niya ang kanyang misyon. Ang pangatlo po, na ito po ay napaka-importante yung pamilya. Kasi po tayo dito, ang Pilipino po ay talagang hindi natin pinapabayaan ang pamilya. At ang pamilya po ay isang bahagi para maging stable ang isang tao sa kanyang trabaho. Napaka-importante talaga nun, no? Samantala, hingi na din po kami ng update sa inyong operation upang sugpuin ang mga natitirang membro ng Dawla Islamiyah Maute Group. Kamusta na po ba ang bilang nila ngayon at ilang guerrilla front po ba ang aktibo po ngayon? Ang Dawla Islamiyah ay maliit na grupo na lang po at naka-isolate sa isang lugar na mahirap din puntahan. In short, they are on the run. Napaka-agresibo po ng Army, kaya nga po nung nakaraang buwan may nasawi sa mga kasama namin dahil we are really aggressive in running after them because we don't want to give space sa kanila to be able to commit any atrocities sa community. Doon naman po sa guerrilla front, malaki na po ang binaba nila. Ito ay nakakamit natin sa pagtutulungan ng mga LGU, mga provincial governors, mga mayors. Kasi ang key dito is really for our government to deliver the services required by the ordinary Filipino na nagagawa po natin ngayon. Kaya po paliit ng paliit itong guerrilla front. May mga ilang lugar na lang tayo sa Bicol at saka Samar, doon na lang po ang concentration natin. Alright, dito naman po tayo sa tumataas na bilang ng cyber attacks. Paano naman po hinaharap ng Philippine Army ang issue ng cyber threats? Okay, ang cyber capability po natin ay nakalaan po yan sa kapabilidad din ng ating bansa. Tandaan po natin, anything that is connected right now sa internet or any devices is a cyber platform. Na pag hindi natin ito poprotektahan, tayo rin po ang maapektuhan. So, the fact that we are able to monitor threats or attacks, ibig sabihin may capability po tayo dito. But again, yung mga nag-a-atake sa atin, baka meron silang mga bagong teknolohiya na hindi natin alam. Kaya napaka-importante that we also invest time, resources, most importantly, human resources. Kasi ang cyber capability natin will depend heavily on kagalingan ng mga tao natin. So, meron po tayong ginagawang training po dito sa ganitong platform po nito. Alright. Meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan po sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. Ang kanyang tanong kung ano po ang magiging contribution ng Philippine Army ngayong nagta-transition na po ang ating pamahalaan sa external defense. Unang-una po, sabi ko, ang Philippine Army ay dapat maging matatag foundation. Kaya paano tayo magiging matatag? Kaya nga po, nag-emphasize ako dito sa ang main asset ng Philippine Army is its human resource. So yung professionalism ng kasundaluhan ay mga officers is now being laid down properly and they would know that they are really getting professional programs. Pangalawa, kagamitan. Mahaba po yung listahan na binigay namin sa Commander-in-Chief namin na ito ang kailangan namin na kagamitan para ma-defend ang ating bansa. And magpapasalamat din po sa Kongreso at unti-unti po itong binibigyan ng halaga. Ano po mga kagamitan ang kailangan ninyo? Ano yung mga kagamitan na hinihingi ninyo na kulang? Kagamitan po para maprotektahan po ang ating lupa, ang ating bansa. Katulad po ng nakikita nyo po sa digmaan sa Eastern Europe,
Ganun din po ang mga kagamitan na kakailanganin po natin. Marami na kasi kailangan din na upgrade, I think, sa ating mga kagamitan. No? Kamakailan po ay nag-courtesy call si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez sa headquarters ng Philippine Army. Kung pwede po ba namin malaman, ano po ba ang mga detalye sa pag-uusap na ito at ano naman po ang commitment ng Philippine Army para sa mga kinatawan ng media at press sa bansa? Well, ito po yung napaka-importanting na itutulong namin is yung sense of security. Katulad po na sa media personalities po natin, dahil sa quest nila to really provide information, marami nasasaktan. Kaya nga po usapan namin ni Secretary Paul Gutierrez is we share information to protect itong grupo po nito, itong mga media. And also those suspect doon sa gumawa ng krimen against the media, we are also helping. Alright. Bilang Women's Month po, sir, we had a guest last week, isa po sa inyong mga battalion commander ba yun? Yes. Na babae, 26 years old lang. Wow. Sobrang inspiring po ng kanyang istorya. Kumusta po ang status ng mga kababaihan sa Philippine Army? Marami ho ba ang mga, ilan ho ba yung percentage ng mga babaeng pumapasok sa Philippine Army? Sa current strength right now ng female sa Philippine Army is, sa officers mga 7 to 8%. Sa yung enlisted personnel natin mga 10 to 15%. So ganun karami. So if we are 100,000 in strength, so mga 15,000 mga females. Now, gender and development is already mainstream in the Army. Nakikita po natin yan na marami ng female na commanders. May mga battalion commander na tayo, may mga platoon leaders, may mga piloto, may mga, pag pupunta kayo Bonifacio, may makita kayong sundalong babae nagbabantay na ng gate. Then sa field, may nagkakandak ng checkpoint. So they are given equal opportunity. Okay, that's nice to know. Sali na tayo. Sali na kami, sir. Yes. Okay. So, bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa Philippine Army ngayong ginugunita natin ang 127th Philippine Army Founding Anniversary. Unang-una po, yung trust rating po ng Philippine Army ay gagawan po kami ng lahat namin makakaya para ma-maintain po natin at higitan po ito. Ang kumpiyansa ng publiko sa Philippine Army ay napaka-importante para ma-establish nito natin na sinasabi niya, matatag na bungkatian para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong oras, Lieutenant General Roy Galido, Commanding General mula sa Philippine Army. Maraming salamat din.